Kuya? Ayaw mong dalhin sa pulis ang nangyari kasi alam mong si Kuya Hiep ang may gawa. Tama ba? Kaya nga mo, paano may samadi? Ayaw kong malungkot si Han. Alam ko naman na si Kuya Hip ay masungit at mainit ang ulo, pero mahal na mahal niya ang kapatid niya at ganoon din naman ako. So, nung gabi na yon, ikaw at si Han... Si Mai, alam din ni Han ang nararamdaman mo para sa kanya, di ba? Sinabi ni Kuya kay Han na may mahal na siyang iba. Mahal ko ang kapitbahay, pero ay, hindi ko alam kung gusto ako ng kapitbahay ko o hindi. Hoy! Pasensya na! Pasensya na! Fush, Mai. Ayos ka lang ba? Paano mo iniinom? Pakita-kita ng kamay mo. Pwede kang mag-shortcut diyan. Oo, kaunti lang po. Siguro ayos lang Hindi okay? naman. Ano bang hindi okay? Dumudugo na ang sugat mo? Sige, uwi na tayo. Lalagyan ko ng benda ang sugat mo. Youth, Mai. Sige, tayo na. Kayanin mo ang kaunting sakit, ha? Pumasok ka na sa loob. Hintayin mo ako sandali. Kukunin ko lang ang bandage, ha? Oh. Eto na. Iaabot mo ang kamay mo dito. Lilinisin ko ang sugat mo. Mabilis itong gagaling. Ayos lang ako. Konting gas-gas Kahit lang. konti lang dapat dala lahat. Masakit ba? Oh, pumikit ka muna. Huwag mong isipin. At mawawala ang sakit. Mas mabuti ka na ba? Hahayaan kitang maglagay ng langis sa ulo ko. Yung no ko parang nakikita kong namamaga. Ayos lang yan. Kakuha ko lang ng langis. Salamat, Kuya. Walang anuman. Kailangan mo lang ng pahinga. Sa tingin ko, gagaling din kaagad ang sugat mo. Salamat, Kuya. Ano ba ang palaging pasasalamat? Wala naman. Opo, mga kaibigan. Sa susunod, tandaan mong maging maingat, ha? Ang sugat na ito, huwag mong basain. Kapag nabasa, matagal gagaling. Sabi ko naman sa'yo, okay lang ako. Sige, pumasok ka na sa bahay. Sige, umuwi ka na. Han, kailan ka dumating Anong ginawa dito? mo at ni Min kanina? Nasugatan ako, kaya tinulungan ako ni Kuya sa sugat ko? Gusto mo ba si Kuya Bin? Ako at siya... Ano? Paano mo ako sasagutin? Suportado mo ako nitong mga nakaraang araw? Pero sa puso mo, palagi kang may paraan para akitin si Min, di ba? Bakit?
Hindi pa ba sapat ang pag-ibig ko, May? Tama ba ang sinabi ko tungkol sa iyo at sa iyong ina? Wala yan, Han. Huwag mong sabihin yan. Hindi katulad ng iniisip mo. Nung bata pa ako, inisip ko pa na napakabait mo at itinuring kitang parang kapatid. Lahat ng nararamdaman ko para kay Min, sinabi ko sa iyo. Malakas ang tawa mo sa akin, di ba, Bi? Hindi totoo yan? Sa totoo lang, gusto ko nang sabihin sa iyo noon pa. Pero, wala akong pagkakataon na sabihin na okay na ako. Simula ngayon, wala na tayong pagkakaibigan. Han! Pakinggan mo ako! Han! Anong nangyari? Sumama ka kay mama sa labas, wala naman talagang problema. Bakit? Sino ba naman ang umiiyak? Wala naman talagang problema, sumama ka kay mama sa labas. Pabayaan mo na ako, please. Ikaw at yung doktor na si Min, may nangyari na ba? Kwento mo sa akin? Kapag ganito ka palagi, mas mabuting hindi kita abalahin. Tama ba? Kita-kita tayo ulit mga doktor. Hoy, nandito ka ba para hanapin si Uncle Nam? Umalis na si Uncle Nam para magtinda. Hahanapin kita. Hinahanap mo ako. Anong kailangan mo? Sinabi ko na sa'yo. Bakit di ka nakikinig? Bakit mo sinaktan ng kapatid ko? Pinaiyak mo anak ko? Hindi girlfriend ni Ann si Ukmin. Nagmahalan kami. Kaya may karapatan kaming magsama. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang mangarap? Ha? Si Fok V ay akin lang. Akin lang. Naintindihan mo ba? Parang nakakatakot. Kuya Van! Ayos ka lang ba, Kuya Van? May tao ba? Matulungin! May tao ba? Tita Miss! Tita Miss! Mi! Opo, huwag mo akong kamuhian. Mi! Nay! Narito ako! Nay! Narito! Narito ako! Anong nangyari, anak? Anong problema? Kalma lang. Nandito si Nay. Ikaw, wala. Nangangarap ka lang. Ano bang napanaginipan mo at nagsisigaw ka, May? Sabihin mo sa nanay mo. Kuya Mi! Kaya kita inimbitahan? Ano ba yang ingay sa umaga? Tito, pwede bang magtanong? Si Kuya Min ba nandito sa bahay Grabe, dito? umalis siya. Kaninang madaling araw pa. Wala siya dito. Ha? Sinabi ba ni Mama na ipaalam sa akin? Oh. Oo nga. Alam ko. Pero may hiniling ako kay Kuya. Sige, uwi na ako, Tito. Sumulat si Lam kung maganda ang regalo. Akin itong pinulot para kay Silam. Sobrang busy ko ngayon, kaya wala akong oras para bisitahin si Lam. Huwag kang malungkot, ha? Alam mo ba, Tuy Lam? May gusto akong isang babae. Siya ay may mabuting puso tulad ni Tuy Lam. Suportahan mo ako, Tuy Lam. Ikaw, hindi ka ba nahiya na bumalik dito? Akala ko nakalimutan mo na ako. Nagtagpo na ang mga Ano? oras. Hindi tinawag. Mataba lang ako, hindi baliw. Alam kong wala ang doktor ngayon, kaya dumalaw ako kay Tiyunam. Kung nandito siya, ayoko rin sanang makita siya. Kaya di ako pupunta dito.
Ano bang negosyo mo? Ayaw mo bang makita siya? Sa Utmi, si Tito Nam ay malungkot na hindi niya naiintindihan ang damdamin ng kanyang anak na malungkot din gaya niya. Uncle Nam, paalisin mo na siya. Nakakairita na siya dito. Hindi pwede. Kung saan man ako binibigyan ng problema, palalayasin ko yon. Kanam, igagalang mo ba ako? Narinig ko siyang bumalik dito. Sinamang Aking kaibigan, hindi ko pa rin pinapansin ang mga bata. Kahit na sa loob ng 5 taon na si Tao ay narito Pero na. hindi mo pa rin maalis para sa bata o kay Ukmi. At higit pa rito, ang doktor ay narito na. Tumulong siya sa mga tao sa ating baryo. Tapos pinaalis Hoy. niya siya. Wala naman akong natulong. Napahamak pa ako dito. Anak, huwag kang laging may masamang ugali sa mga tao. Bumalik ka at suriin mo ang sarili mo. Ang pagkakaroon ng masamang ugali sa iba ay nagdudulot lamang ng problema sa sarili mo. Bakit hindi ka matuto ng mga magagandang katangian ng iba? Kung ako lang ang babae, pipiliin ko rin siya kaysa sa inyo. Palagi kayong gala ng gala, pumunta ka para singilin ng utang para sa nanay mo. Pumunta para bumili at pinipilit ang mga tao sa presyuhan. Kung hindi mo babaguhin ang iyong pag-uugali, hindi ka kailanman magugustuhan ni Hatmay. Kaya huwag ka nang mangarap. Bakit? Bakit? Ngayong araw na ito, naalala kong mag-alala si Tianam. Sinabi ni Tianam ang mga bagay na hindi maihahambing sa kanya. Bakit? Hindi ako nangungumpara, pero totoo yan. Tanungin mo lahat ng tao dito sa barangay. Kunwari, ikaw ay babae, pipiliin ba nila si Min? O ikaw? Nako, ang daming sinasabi, uwi na ako. Kakauwi lang niya. Tama nga ako. Tinamaan ng husto. Kaya gustong makinig. Palaging matigas ang ulo. Hindi ka aasenso niyan. Kapag si Tiyunam ay malungkot at walang makainom, huwag kang magreklamo sa harap niya. Tigilan mo na ang mga reklamo mo. Salamat!